Tapos na lahat-lahat yung sona ng presidente, nasabi na ni PBBM, lahat ng gustong marinig ng taong bayan, mga kababayan, at kita nyo naman yung sinabi kay Martin Romualdez, mukha atang natutulog pa sa kangkungan itong si Amy Marcos. Ang SONA ay State of the Nation na sa tingin ko naman, alam na lang lahat ang estado ng ating bansa. Ang tanong ngayon, sa SONA ay, so, ano na? Ingat ka, Senator Amy, baka ikaw ang sunod na makulong. Di ba? Baka mamaya may anomalya ka rin. Tapos magulat kami lahat, inaaresto ka na, dahil nga baka may flood control ka din. Or di kaya naman, baka sangkot ka sa pogo. Di ba mga kababayan? Baka mamaya yung kakasabi niya ng so ano na, baka siya yung next. Di po ba? Anyway, eto, pakinggan natin mga kababayan. Yung isa sa mga talumpate na talagang ako'y personal na masasabi ko sa inyong natutuwa ako. Bakit mga kababayan? Kasi dito natin nakita na wala talagang kinikilingan ng presidente. Dito natin napatunayan mga kababayan na si PBBM talaga ang pagmamahal ay nasa mga kababayang Pilipino po natin. Wala sa kamag-anak. Ano po, or kadugo. So ngayon ito, pakinggan natin. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong. Mga kontratista, matataas na opisyal, pati na. Totoo yan. Pero sabi ni Sara Duterte, wala daw nakulong. Kasi nga yung vice-presidente natin natutulog sa pansitan. Mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ano? Diba? Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Nagawa ba yan ni Duterte nung siya ay nagsona noon? Hindi. Sinabi ba ni Duterte sa kanyang sona, mga kababayan, na ipapakulong niya si Pulong Duterte dahil may 51 billion na budget, mga kababayan, pero hindi naman na ipagawa ng maayos yung mga flood control sa Davao? Nasabi ba ni Digong yan? Hindi. Kasi nga mga kababayan, hindi kaya ni Duterte yung ginagawa ng presidente ngayon. Yung ginagawa ni PBBM ngayon, hindi po kaya ni Digong gawin yan. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso tiniyak ng inyong... Ako mga kababayan baka naman sabihin ng iba, lalo na yung mga sumusuporta kay Martin Romualdez, baka sabihin na masyado naman tayong bumabatikos kay former House Speaker Martin Romualdez. Hindi po mga kababayan. Kasi ako, naniniwala ako na ito'y haharapin po ni former House Speaker Martin Romualdez at hindi po siya tutulad kay Saldico. Natatakbo mga kababayan pa ibang bansa at magtatago. Hindi siya tutulad sa mga kaalyado ni Sara Duterte na tatakbo ng ibang bansa at magtatago. Maliwanag naman na haharapin po yan ng kampo ni former House Speaker Martin Romualdez. At dito, mga kababayan naman sa side ni PBBM, na dito natin napatunayan na ang presidente ay wala po talagang sinisino. Lahat papapanagutin, kahit pa kamag-anak, kadugo mga kababayan, dahil nga ang pananaw niya dito, siya ay presidente ng Republika ng Pilipinas, ng mamamayang Pilipino at hindi po ng kanyang pamilya. So makikita natin sa mga susunod na araw na malaki ang posibilidad mga kababayan na makulong din itong si former House Speaker Martin Romualdez. Pero maganda po dito, handa niyang harapin yan.
pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto. Oh. Mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Diba? Sa kabila ng mga Yung mga hindi pumapalakpak dyan, mga kababayan, yung mga, ano pa ba yung masasabi ko dito? Yung mga malulungkot yung mukha, yan siguro yung mga kongresista na posibleng tamaan, mga kababayan, dito sa mas malawak pa na gagawing investigasyon patungkol po sa maanumalyang flood control. Anyway, tuloy pa natin. Ang kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Diba? Kita nyo yun, mga kababayan, si PBBM lang ang nakagawa niyan. Ang nakapagsabi na yung kanyang mismong kamag-anak, mga kababayan, pinsan pa niya, talagang malapit na pong kasuhan ng ombudsman ng patong-patong na kaso. Kaya nga kung titingnan nyo, mga kababayan, sabi dito sa News 5, 6 minutes ago, ito basahin po natin Sabi po dito, Romualdez pinagsusumite ng counter affidavit. Pinagsusumite ng preliminary investigation team ng Office of the Ombudsman, si dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang respondent ng counter affidavit kaugnay ng pangunahing investigasyon sa plunder, graft at money laundering, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, ang bilis ng aksyon buhat nung nagsalita ang presidente sa kanyang SONA,
biglaan mga kababayan na gumulong itong usapin ng pananagutan ni former House Speaker Martin Romualdez. Kaya nga sa totoo lang, si PBBM lang ang nakagawa po nito kasi si Duterte, hindi man lang nga niya nabanggit yung anak niya mga kababayan na may pinakamalaking budget nung panahon ng kanyang termino na umabot pa nga sa 51 billion pesos. Pero tingnan nyo ngayon ang Davao, binabaha mga kababayan, di po ba? At yung mga kontraktor mga kababayan na allegedly kumontrata nun, tahimik lang. Diba? Lalo na yung isang kontratista na may kamag-anak na senador. Tahimik lang sa isyu ng malawakang pagbaha dyan po mga kababayan sa Davao. Kaya nga kung titingnan nyo, pag lumawak pa at lumalim pa itong investigasyon patungkol po sa maanumalyang flood control, marami pang mga politiko makukulong dito. At asahan nyo na mga kababayan na yung iba dyan na mga gumagamit ng salita ng Diyos na politiko, baka nga magulat tayo, sangkot din sa flood control yan at makulong din mga kababayan. Di po ba? So ngayon, ituloy pa natin itong usapin po natin mga kababayan dito po sa sinasabi na ilan sa mga pahayag ni Pangulong Marcos daw po mga kababayan ang umani ng standing ovation. So ito, alamin natin kung ano yung mga yon. Umabot ng 1 oras at 20 minuto ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Kasi ang isa sa pinakagusto ko dito, yung alisin na yung system loss mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo, di ba, doon sa bill ng Meralco ninyo, kapag ka nagbabayad kayo ng kuryente o dumadating sa inyo yung bill, di ba may nakalagay doon na system loss na kung saan tayo pa rin yung nagbabayad noon. Ngayon, gusto nang ipaalis yan ng presidente. Yun yung isa sa pinakamaganda mga kababayan na sinabi ni PBBM na makakatulong ng malaki sa mga kababayang Pilipino po natin. nagsimula bandang alas 4 ng hapon sa Batasang Pambansa sa Quezon City kahapon, July 27. Sa kabuuan ng kanyang talumpati, ilang beses na nakatanggap ng palakpakan at standing ovation ng Pangulo mula sa mga dumalo sa sesyon. Isa sa nakatanggap ng pinakamalakas na reaksyon mula sa audience ang panawagan ni PBBM na pag-aalis ng systems loss charge na ipinapasa sa mga consumer sa singil sa kuryente. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Oh! Diba? Kasi masakit talaga sa bulsa yan mga kababayan, lalo na kung malaki yung bill ng kuryente mo. Oy, Lolonger, ikaw nga, hindi mo nga mapuna si Marcoleta. 2,000 na libreng kuryente pa mo ba? Hindi nga niya magawa-gawa. Yun, nakulong na siya lahat-lahat. Hindi pa niya nagagawa. Tapos dapat pinupuna mo rin. Si Sara Duterte na fake news peddler, sinabi niya walang nakulong sa flood control. Maliwanag na maraming ang nakulong. Marami rin ang pumalakpak ng igit ng Pangulo na hindi sakim, hindi racist, hindi sinungaling at hindi susuko ang mga Pilipino. Kaugnay ito ng kanyang pahayag na hindi matitinag ang Pilipinas sa mga pangiinsulto at hindi magpapasakop sa mga nang-aagrabyado. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars. Oh! Grabe. Nagbigay rin ng standing ovation ang mga dumalo sa SONA ng tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng kanyang administrasyon ang mga sinimulang programa at tutuparin ang mga pangako sa mga Pilipino. Muli ring binigyang diin ng Pangulo ang pagtataguyod ng soberanya ng Pilipinas kabilang ang paggigiit sa 2016 Arbitral Award kaugnay ng West Philippine Sea. Sinabi rin ng Pangulong Marcos Jr. na siya ang Pangulo ng buong Pilipinas at hindi lamang ng kanyang pamilya. Kasunod ng paghahayag ng Ombudsman na may mga kasong isasampa laban sa Presidential Cousin at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nananawagan si PBBM ng pagkakaisa
at pagmamahal sa bayan habang nangakong tatapusin Yun naman talaga ang kailangan mga kababayan eh. Pagkakaisa po talaga para lahat tayo mga kababayan, malampasan. Ito nga mga nangyayaring kalamidad, mga nangyayaring krisis dito po sa ating bansa. Ang problema ayaw naman makaisa ng mga Duterte kasi nga natatapakan yung interest po nila. Yung interest nila na makapangurap sa pera ng taong bayan. Ano po, dahil nga yung gobyerno natin ngayon, wala na po talagang sinisino. Anyway, tuloy pa natin. ang mga nasimulang programa sa natitira niyang 2 taon sa panunungkulan. Ignawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamana sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Kita nyo yan? Sana matanggal talaga yung system loss kasi malaking tulong po talaga yon sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga mga kababayan, alam nyo sa totoo lang, eto kung titingnan po natin, tama naman yung sinabi dito ni Senator Manny Pacquiao na maraming accomplishment kung tutuusin ang ating pamahalaan. Ang problema lang, may mga kababayang Pilipino po talaga tayo na hindi po marunong mag-appreciate mga kababayan. So ngayon ito, i-play po natin. Ang dami namang, for the first time, ang dami accomplishment na nagawa ng ating Pangulo. Dapat marunong tayo mag-appreciate. At saka, for the first time, na sa tagal ng panahon, sa kanyang administrasyon, inumpisa ng investigasyon sa korupsyon at marami nang nakulong. Diba? Mga napakulong na. So, kasi alam niyo naman, noon pa ako nagsisigaw ng korupsyon talagang yan ang cancer ng bansa natin So, maganda yung accomplishment din ng ating Pangulo, hindi lamang sa korupsyon, kundi pati yung tugunan yung mga ibang problema like economic growth and development, lahat ng mga jobs. Kasi sa totoo lang, sa panahon lang talaga ni PBBM mga kababayan, talagang naumpisahan etong investigasyon sa malawakang korupsyon, lalo na mga kababayan sa usapin ng maanomalyang flood control. Sa panahon lamang po talaga niya yan. Binanggit dati yan ni dating Pangulong Duterte pero hindi naman po niya pinaimbestigahan. Na pag-provide ng jobs sa ating mga Pilipino, nandiyan lahat, binanggit niya kanina, so napakaganda. At saka mga kababayan, ito pa nga ata yung pinakamatindi na mangyayari sa gobyerno ni PBBM Ano po sa kanyang tawag dito sa kanyang pamahalaan. Kasi biruin nyo mga kababayan sa kanyang gobyerno lang ata mangyayari na baka makulong pa itong si Alan Peter Cayetano. Lalo na pag lumalim yung investigasyon doon po sa mga flood control project dyan po sa Taguig. Ay, shoutout kay Commander Churba. Oy, shoutout sa iyo Thank you sa black garlic mo. Ayan, maraming salamat Yung mga gustong umorder dyan ng black garlic mga kababayan, message nyo lamang po si Commander Churba. Ayan, may galab shoutout Accomplishment niya, masipag na Pangulo. Kita nyo, kahit anong issue, maraming mga distraction sa kanyang daan pero hindi siya nagpapatinag. Hindi siya... Totoo yan. Kumbaga, gusto ko yung ginagawa niya kasi may kasabihan niya doon sa quote ni Winston Churchill you will never reach the destination if you stop in Truston at the build of that park. So what he's doing, the president is doing is hindi niya pinapansin yung mga dogs na nagbabark. Focus lang siya doon sa goal niya na para makarating siya doon sa kanyang paroon at ma-accomplish na yung gusto niyang ma-accomplish. Sir, speaking of... Ayan alam nyo, kung tutusin, marami talagang nagawa ang ating Pangulo. Hindi lang talaga marunong mag-appreciate yung mga kababayang Pilipino po natin na iba, lalo na yung mga DD-shit. Kasi nga, ang nakikita po nila mga kababayan, yung mali na nakikita nila sa pamahalaan pero hindi nila nakikita yung mga magagandang ginagawa ng ating gobyerno. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan po natin at kung lalawakan po natin yung pangunawa po natin, sa panahon lang talaga ni PBBM, nangyari na may mga nakulong na kurap mga kababayan
lalo na dito sa issue ng maanumalyang flood control at sa panahon lang din niya mangyayari na yung kamag-anak niya mga kababayan ay posibleng maipakulong po niya. Ano po? So ngayon, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa usapin na yan mga kababayan.